for Pippen. Oh, a faithful Scottie Pippen in the face of Patrick Ewing, who did not appreciate it. Welcome back mga idol. Isa na namang nakakaintrigang kwento ng pag-ibig mula sa mundo ng NBA ang aking ihahatid sa inyo. Siya ang pangalawang haligi sa likod ng 6 na kampyonato ng Chicago Bulls. Ngunit sa likod ng kanyang tagumpay, ay may isang kwento ng pag-ibig na hindi alam ng karamihan. Ito ang kwento ng lalaking naging matalik na kaibigan ni Michael Jordan. Ngunit sa likod ng mga ngiti at tropeyo, meron palang isang malalim na sugat na iniwan ng pag-ibig. Ito ang true-to-life love story ng 6-time NBA champion, 7-time NBA All-Star, NBA All-Star MVP, NBA Steals Leader, 2-time Olympic gold medalist, at official na kabilang sa NBA Hall of Fame noong 2010. Walang iba mga idol ang number 33 ng Chicago Bulls na si Scottie Pippen. Pero bago natin alamin ang buong kwento, kung mahilig ka sa ganitong content, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at i-click ang notification bell. Para updated ka lagi sa mga susunod na kwento ng true-to-life love story ng ating mga paboritong NBA superstars. Let's go! Isinilang si Scottie Pippen noong September 25, 1965 sa Hamburg, Arkansas. Bunso sa pamilyang may 12 anak, at kahit hindi marangya ang kanilang pamumuhay, pinalaki sila ng kanilang mga magulang na sina Preston at Ethel Pippen na may takot sa Diyos, may respeto sa kapwa, at may pangarap sa buhay. Habang nasa Hamburg High School, nagsilbi siyang point guard ng kanilang koponan, at pinangunahan niya ang team patungo sa state playoffs at nagpakitang gilas bilang isang all-conference player. Ngunit sa kabila ng kanyang talento, wala ni isang kolehiyo ang nag-alok sa kanya ng scholarship. Dito na pumasok ang kanyang tadhana. Nadiskubre siya ng coach ng University of Central Arkansas, si Coach Don Dyer. Isang simpleng walk-on lang si Scottie sa una. Hindi siya nabibigyan ng pansin ng media dahil hindi sikat ang NAIA conference kumpara sa NCAA. At noong mga panahong yun, may tangkad lang siya na 5'11". Ngunit sa pagdaan ng panahon, lumaki siya hanggang 6 feet 8 inches. Sa huling taon niya sa college, nag-average siya ng 23.6 points, 10 rebounds, 4.3 assists at halos 60% sa field goal. Dahil dito, naging 2-time NAIA All-American siya noong 1986 at 1987. At dito ay napansin na rin siya ng mga NBA scouts. Kaya't noong 1987 NBA Draft, pinili siya ng Seattle Supersonics bilang 5th overall pick. The Seattle Supersonics select Scott Pippen. Scott Pippen from the University of Central Arkansas. Pero agad siyang itinrade sa Chicago Bulls. Doon niya nakasama ang batang si Michael Jordan. At unti-unti silang bumuo ng isa sa pinakamabangis na tandem sa kasaysayan ng NBA. At sa huling bahagi ng dekada 80, habang unti-unting umaakyat ang pangalan ni Scottie sa mundo ng basketball, nakilala niya ang isang babaeng nagpatibok ng kanyang puso, si Karen McCollum. Mabilis silang nagkapalagayan ng loob, at biniyayaan sila ng isang anak. Ang panganay nilang si Anthony Pippen. Ngunit 2 taon lang ang lumipas. Matapos ang kanilang kasal, naghiwalay na rin sila. Ngunit sa edad na 33, pumanaw si Anthony Pippen. Ayon sa ilang ulat, matagal nang may sakit si Anthony na chronic asthma. Sa isang post sa Instagram ni Scottie, isinulat niya ang mga katagang, "I'm heartbroken to share that yesterday, I said goodbye to my firstborn son Anthony." At noong 1993, muling umibig ang ating bida. Nakarelasyon ni Scottie Pippen si Sonia Roby, at nagbunga ng kambal na anak noong 1994, sina Taylor at Tyler. Sa simula, itinanggi ni Pippen na siya ang ama.
Ngunit pinatunayan ng DNA test na siya nga ang ama ng kambal. Ngunit pumanaw si Tyler ilang sandali lamang matapos itong isilang. Samantala, kay Sonia Robbie ibinigay ang kustodiya ni Taylor. Ang natirang kambal, bagamat unang itinanggi ni Pippen ang kaugnayan sa anak, kalaunan ay pumayag din siya na magbigay ng pinansyal na suporta para kay Taylor. At noong 1995, nakilala niya ang isang babae na nagngangalang Yvette De Leon. At hindi nagtagal ay na-engage noong Pebrero 1995. At isinilang ni Yvette ang kanilang anak na si Ciara Pippen. Ngunit 3 buwan lang ang lumipas. Matapos matalo ang Chicago Bulls sa kamay ng Orlando Magic sa NBA playoffs, nagkaroon ng matinding pagtatalo sina Scottie at Yvette. Ayon sa ulat ng Sports Illustrated, inakusa ni Yvette si Scottie ng pananakit, kaya't tumawag siya ng pulis at naaresto si Scottie. At kalaunan ay ibinaba ang kaso dahil tumangging tumstigo si Yvette laban sa kanya. Ngunit sa kabila nito, hindi na rin nasagip ang kanilang relasyon. Ayon sa Chicago Tribune, naghiwalay sila makalipas lamang ang insidente. Pero tila sadyang mapaglaro ang tadhana para kay Scottie, dahil noong late 1990s, sa isang private event sa Chicago, nagtagpo ang mundo nila ng Lebanese-American model na si Larsa Yunus. At ayon mismo kay Larsa, alam mo noong una ko siyang nakilala si Scottie, hindi ko naman talaga siya gusto. Hindi naman siya kaibigan ng mga kaibigan ko. Parang ganun lang din talaga nangyari. Yung kaibigan ko kasi, nakikipag-date sa isa sa mga teammate niya, kay Ron Harper. Kaya doon kami nagkakilala, nagkausap kami, nagkabiruan, hanggang sa nagkapalagayan ng loob at mabembang niya ako. At noong taong 1997, ikinasal ang dalawa. Si Larsa noon ay 23 years old, at si Scottie naman ay 32. Noong panahong iyon, nasa rurok si Scottie ng kanyang karera sa basketball, dahil napanalunan niya ang kanyang ika-5 NBA title sa parehong taon. Mula roon, ay pinakita nilang isa silang power couple. Hindi nagtagal ay biniyayaan sila ng 4 na anak, sina Scottie Jr., na ngayon ay naglalaro na rin sa NBA, si Preston, Justine, at ang kanilang bunsong babae na si Sophia. Pero habang tumatagal ang kanilang relasyon, unti-unting lumalabas ang mga alegasyon. Nag-umpisang nagsilabas ang mga chismes, na ilang beses na silang nagkahiwalay at nagbalikan. Minsan sinasabing may third party. Si Larsa raw ay nolly-link kay rapper na si Future. Si Scottie naman, ay may mga dating issue. At noong 2016, isinampa ni Scottie ang divorce papers. Pero ilang buwan lang ay nagkaayos din sila. Ngunit noong 2021, sa loob ng 2 dekadang pagsasama, tuluyan ang napirmahan ang legal separation. Hindi naging madali ang lahat, lalo na para sa kanilang mga anak, pero pinili pa rin nilang maging co-parents, alang-alang sa kapakanan ng pamilya. Ang dating habang buhay, ngayon ay naging hanggang dito na lang. Pero matapos ang kanilang hiwalayan, sunod-sunod na kwento ng pag-ibig ang kumalat online tungkol kay Larsa. Una sa listahan, si rapper Future, Tristan Thompson, Malik Beasley, Jeff Kobe, at ang pinaka-kontrobersyal sa mga ito ay ang kay Marcus Jordan. Oo mga idol, sa mismong teammate at matalik na kaibigan ni Scottie Pippen na si Michael Jordan. Kaya't nang matanong si Michael Jordan tungkol sa relasyon ng kanyang anak kay Larsa, ay tumawa lang ito, at sinabing hindi siya sang-ayon sa relasyon ng dalawa. Si Scottie naman, mas pinipiling manatiling tahimik, pero sa kanyang mga panayam, nararamdaman pa rin ang pait ng pinagdaanan. Mula sa pagkawala ng kanyang anak at paghihiwalay nila ni Larsa. Kaya mga idol, sa buhay hindi sapat ang tagumpay sa career.
kung hindi rin natin kayang pangalagaan ang ating personal na relasyon. Sa love story ni Scotty at Larsa, makikita natin na kahit gaano kakagaling sa labas ng tahanan, iba pa rin ang laban pagdating sa puso. Hindi lahat ng fairy tale ay may happy ending. Pero kung matututo tayo sa bawat sakit, panalo pa rin tayo sa huli. Kung nagustuhan mo ang kwentong true to life NBA love story natin sa araw na ito, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at i-hit ang notification bell para sa mas marami pang kwentong inspirasyon. Salamat sa panunood, at kita-kits sa susunod na video, dito sa NBA Love Story. Maraming salamat po.